Yo, welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. What to support podcast. Welcome mga paregoy. Wala kayong mga masculine role model sa paligid ninyo. Well, nandito yung apat. The four horsemen of masculinity. Wala kang mahanapin. F4 daw, pre. Ano ba talaga? Sabi sa Horsemen o comment- F4? Bocha? Sabi sa comment section na ito eh. F4 ng Pinas. So kasama na naman natin ulit si Suplado Moto dito. Pababa na naman yan. natin. Ayun, dito naman tayo mga ropa. Yeah. Thank you ulit sa pag-invite sa akin dito. Yun, thank you sa kape ha. Siyempre. Ako sa suman. Kumusta yung biyahe, pre, papunta rito? Yun, medyo traffic nga kasi may banggaan eh. Saan? Oh. Doon sa NLEX, parang may nakagilid na sasakyan eh. Norte? Sira. Ay ano pa, hindi, paano siya pa. Oh, tama. Pag papunta ka ng north, Southbound. oo. Parang ganun. Tama ba? Hindi, ano ba yung, tama, north. North-southbound. Traffic na yun. Takaw ng ano dyan sa NLEX, no? Laging takaw disgrasya dyan sa NLEX. Meron. Lagi na, ano, no? Flex namin sa SLEX, bira eh. Hindi inyo. masyado Sa inyo. baga. Sa SLEX, no? Sa NLEX lagi, eh. Meron pa nga dyan last time na balita ko yung karambola talaga, yung Oo. pila-pila silang nagkaganunan. Biglang pumrene isa. Oo. Sunod-sunod. Ang ina, isang preno mo lang. Dahil madadali no. Kaya mahirap, nakatuto ko talaga eh. Tapos mabilis. Hindi, may mga kalsada kasing biglang kumikipot dun eh. Oo nga. Pansin mo? Ang labo. Tapos may mga bato pa yung iba. Yung iba hindi fix yung road. Mm. I think baka doon na dadali. Pag di mo kabisado, yari ka talaga. Yun ang problema sa NLEX. Tapos, di ba yung ibang parte doon, sobrang dilim na, wala nang poste, di ba? Hindi sabi pamuntang ano na yun, Angeles na yun. No? Oo, wala nang, Wala ilaw parang doon. ano na eh, pwede ka rin salvage yun, hindi ka na malalaman eh. Parang gano'n. Hindi nga natin naabutan nung gabi, pre, nung nagmotor tayo, di ba? Hindi tayo umabot ng gabi. Hindi, Pero kung hindi. lumabas tayo ng Angeles ng gabi, malamang puro lamok yung ano natin. Oo, naranasan ko yun. Ang dami lamok doon. Oo, pre, ano na doon sa may overpass, yung nagbobomba tayo doon, di ba? Daming lamok doon kasi Lamok ba dumaan yun? kami Yung dati dumidikit sa ano? Gamo-gamo. Gamo-gamo. Ah, parang gamo-gamo ganun, ba o gamo-gamo. lamok? Hindi rin gamo-gamo yun, pre. Ano yun? Parang laki. Parang yung sa prutas yun, alam yung gumagano'n-ganon sa prutas ng mga insekto. Parang iwan ka na saging dyan, may lumilipad. Ah. Parang ganun yun eh. Comment down below nga sa mga nakakaalam dyan, mga insecticide natin dyan. Kung anong tawag doon. Pero bago sila makinig sa atin, paano mo? May tatanong pa sana ako. Tanong mo muna. Lagi ka ba sa Dangwa? Dang, hindi. Hindi na, simula nung tinapon yung bulaklak, hindi na. Apo, tiyan, tagal na. Ayaw nga pala, yung backstory mo, pre. Naalala ko yung kwento mo na yun. Solado Moto Arc. No. Hindi, ang mababaw na tanong ko lang naman, yung difference ng presyo dun sa may gateway, di ba may bulaklakan din doon sa farmers? Farmers, Cubao. Oo. Malaki ba diferensya nung presyo ng bulaklak doon? Hindi naman ako nakapuntang madalas ng farmers eh. Hindi mo alam. Alam ko kasi pare magkaiba eh. Magkaiba kasi bagsakan ng dangwa eh. Mas mura. So malaki na diferensya. Konti lang din. Pero hindi, magkaiba sila ng pinagkakilanlan. Kasi yung farmers, 30 minutes sa amin yun sa Antipolo, pare. Halaman yun eh. Ang Dangwa, more on flowers talaga. Iba pala. Ang Pero may farmers, may nakita na akong flowers meron kasi. din. Pero mas marami talagang halaman sa farmers. Kumbaga parang mga plantita, pang plantita siya. Dito pre sa South meron na ring halamanan nga lang dito, hindi flowers. Yung sa may silang, di ba papunta ron, daming halaman. din. Doon nagbibili mga tito rin eh. Dami. Hindi, pero flowers nga ang tinatanong ko eh. Oo. Hindi na mahalaman. Hindi, wala lang, sinabi ko lang. Yabang naman nito. Nag-away Talaga, tayo. nagsishare nga lang ako eh. May pagbibigyan ka ba? Ha? Oh! Wala lang na ano ko lang. Yung negosyo ko eh. Hindi, joke lang. Wala Ano lang, yung negosyo wala mo? lang tanong lang gagi. Tinanong ko lang eh. ano yung Lalagyan negosyo? ko yun. Totoo, magandang negosyo yun. Oo, di ba? Kaso siguro ang lugi lang sa flowers kasi namamatay kasi. Oo, yun nga eh. Oo. Yun Lalo nga. pa ngayon ng init. Yung mga tanim ko rin sa bahay. Nagkakalantahan dahil sa init eh. Parang ang paldo ka lang dyan every occasion eh. Mother's Day, February, February. Hindi, kung mag-ano ka, yung sa kasal. kasal. Ikaw Oo, mag-ano, yung buong Anong kasal. tawag ba doon? Concessionaire ka? Yung wedding coordinator. Oo. Oo. Sama ka doon sa na-coordinate. Daming flowers na, no? So, natanong ko na. Itaas sa lahat ng social media accounts. Punta kayo sa Facebook ko. Message 8, pay Discord link.
Tsaka 3PM Gang merch, meron na yan sa TikTok, sa Shopee, nandiyan sa description yung link. Nakakalat na yung link yan, merch ng Anti-Supot. Kung kilala ka nila, ang swerte nila. Josh on point pare sa lahat ng social media. Again, kasama ng merch natin. Bilhin kayo ng perfume natin pare. Available sa mga shops natin. Link nasa description. Mag-sports kayo. Mapababae, mapalalaki. Mag-sports kayo kung ano-anong sinesearch nyo dyan ng makamunduan sa internet. Mag-sports na lang kayo. Para nalalayo kayo sa walang kwentang Kasama bagay. mo yun, no? Dapat nakatutok sa yung ganito niya. Ah, Ayan, yan ang pinaka-capture niya. Uy, sino ka daw? Ayun, sublado mo daw mga ropa. Again, follow nyo sa ano natin, sa social media natin. naka-shades kasi, natutulog ata. Hindi, Tony. Hindi, kala ko ikaw Bakit ka magsasalita. nagising eh. kanina? Kanina, maaga. Mga 6:45 gising na ako. Ang ganyan, pares kayo. Sa isa daw. Maaga ako nagigising. Sige, ikaw muna. Sa isa daw, social media icon. Ingatan nyo pera nyo. Ba, mares kayo maaga nagigising. Ito Hindi na nga, kasi, 6:45, hindi na maaga sa akin yan. Ang maaga sa akin, 4:30. Average, mga 5:45. pakayabang talaga. Oy. 6:45, ano na yun, medyo na tinamad na ako nun pag ganong Hindi kasi may negosyo siya eh. Maaga siya nagbubukas. Okay. Anong oras ka natutulog? Mga 9. Maaga. So mga 8 nagjajakol ka na, gano'n. Kaya 8 asset, gano'n. God. Para 9 tulog ka na, gano'n. Hindi mo sa pagod na, hindi na. Yung negosyo mo na yun, ilang oras siya? Hanggang anong oras siya bukas? Kung kailan nila gusto. Hanggang kailan gusto. Pero Ay, hindi, ganun? nag-average siya ng 6 to 9 nga. 6 to 9. Pero dahil meron namang ibang nagbabantay, iniiwan ko na rin siya pag ano. Okay. Speaking of ganyan, no, sa exercise, di ba? Trabaho. Baka may nanonood sa atin na hirap makatulog, pare. Anong tingin mong best way para masarap yung higa pag gabi? At di ba, maaga ka nagigising, maaga ka natutulog. So, paano yan? Ano kasi yan eh, parang exercise din yan eh. Dapat routine yan eh. Routine. Kung let's say for example, packed up na yung tulog mo last night, ang gawin mo, huwag ka na Fuck matulog up ng ulit. hapon. I mean to say, tuloy-tuloy mo na para maaga ka makatulog din ng gabi. Ulit, Yan yun ang isa sa mga ano ko eh. Sakit ko yan pare. Kaya minsan Malinig yung tapat mo. unstable yung ano, hindi consistent yung tulog Tulog ko. mo. ulitin mo kasi sumabat ako eh. Hmm. Sige, pagkatapos yun, ulitin mo. O, di, double down ko lang muna yung sinabi niya. Kasi nga, may time na ganyan, pagka mahiga lang ako saglit, sumusuko ako sa antok ko eh. Hindi ko nilalabanan minsan. Kunyari, Okay. tanghali, nahiga lang ako. Maya, putang na, let go. Tulog, pagising ko, 6:00 na. Wala na. Buti po, Pwede hindi na ka naman. nahirapan sa gabi niyan. Ako pag natulog ako ng hapon, Oo. nahirapan ako Yun ng nga gabi. eh, kaya sabi ko nga, minsan may mga time na ganun, hindi ako consistent sa tulog ko. Kasi nga nakakatulog ako minsan. Nilalet go ko eh, di ko na nilalabanan eh. Kasi naniniwala ako doon pre, na pagka inantok ako at a certain time, parang naniniwala ako na gusto ng katawan ko yun. Ibig Totoo sabihin, naman. ibig sabihin, gusto niya mag-rest. Kaya sabi ko, sige, sundin Totoo kita. naman. Totoo rin naman. May studies nun na pag importante yung nap din kahit at least 15 minutes kasi yung brain mo daw mas Hindi naman natawa siya, oh. Hindi yan nagnanap ng 15 minutes. Bakit? Oras yan. Oras Ako eh. nagnanap. 2 hours eh. Ako pag naramdaman ko talaga, kahit sa trabaho dati, pag pumasok ko nang wala sa kondisyon, sabi ko, kahit 2 minutes na mawalan lang ako ng malay ng 2 minutes. Ang laking bagay na sa akin nun. Oh, last time sabi mo nga nung nasa biyahe tayo, di ba? Kung napansin nyo na nasa biyahe tayo, di ba, magdanapla ako, panagising ako na yung pagkwentuhan na ulit ako. Di ba, mawawala na naman yung lakas ko. Bitin sa akin 2 minutes. Pero agree ako sa 15 minutes. Power nap yun eh. Ang laking tulong nun eh. 10 to 15 or up to 30 minutes. Ang big difference talaga sa energy. Oo. Sa totoo lang. Basta, yun nga, basta tama siya, mapikit ka lang, pang. Kahit isang gano'n lang, pang. Gano'n lang kasi yung 10 minutes, di ba? Try ko kaya pre, habang nagdadrive ng 15 minutes. Hindi namatay ka nun. Alam mo, pre, sa tulog, halimbawa, nung nag-elio tayo, puta, 8:00 na tayo nagising. May ano ako, pre. Paano ba? Parang nagigilty ako pag natulog ako. So, totoo lang yung Nabahaba. gising ko noon, yung ganun pa pagkakagising mo sa amin, huy. May ano sa akin, shit. Parang Anxiety ka. na-anxiety ako pa rin na parang, sinayang natin yung punta natin dito. Para nagpunta tayo dito para matulog. Ganun talaga yung pakaramdam ko noon. Bro. Kahit ako nanginayang ako doon sa sunset, di natin nakita. Sunset, sunrise, wala tayong naabutan. Wala nga, wala. Ina kasing Hindi natin inuman pwede gawin. Hindi natin pwede gawin. Kasi,
Nag-pulse tayo eh. Oo. Good. Kumbaga, Pagod, siningil na pagod. tayo nung pulse. Kung di tayo nag-pulse, malamang makikita natin yung sunset. Totoo. Pero hindi rin ako nagsisi. Para sa akin, compact nga yung lakad eh. Sobrang Sa bagay. maikli lang kasi yung araw Yun natin. din. Sa bagay. Yun din yung number one. Kung 3 days tayo doon, maybe marami tayong magagawa ng maluwag. Oh. Pinaluwan pa natin ng trabaho. Mm. O kaya hindi tangin hati-hati yung enjoyment, di ba? Tumakbo talaga sa utak ko nun, pre. Sabi ko, paano kaya kung mangyari sa inyo yun, no? Kunwari, nagpunta kayo ng LU. Halimbawa, 2 days lang kayo doon. Naging busy kayo nung unang araw. So, second day, natulog ka lang. Tapos paggising mo, uwian na. Bobo naman nun. Ang laki ng binyahe mo, no? Hindi, may mga ganun ha. May mga ganun talaga. Talaga? Natutulog lang. Sinasayang yung oras. Mga matatanda, no? Oo, yung mga Yung mga ganun. wala nang pakialam, Yung no? dati, yung mga nakakasabay namin, nakapag ka na, El Nido or Coron. Yung El sa Nido. bangka. El Nido. Sa bangka. Makikita mo talaga, may mga matatanda nagbayad, pero natutulog lang sa bangka. Oo. Talaga hindi nila na-enjoy, sayang yung bayad. Oh. Kaya nga sabi nila, hanggat bata ka, mag-travel ka na kasi pag gano'ng edad mo na po siya. Tutulugan mo na lang. Tulog talaga, tulog. Tama Ayaw din, mo no? ba? O sayang lang. Kumaga, yung effort mo papunta dun, ano na yun eh. Kumaga sobra-sobra na. Tapos pagdating mo doon, wala kang gagawin. Ako ang gagawin ko pagtanda ako para hindi ko tinutulugan yung mga ganyan. Pagtanda ako, doon ako magpapakamanyakis lalo. Hindi ka. Talagang iniisip mo, puto sino ano dito. Parang gising ka. Gising Kumbaga ka nun. suicide ko. Paano manyakis? Manyakis, lagi ka nag-iisip ng kabastusan. Ah, okay. Ako para, feeling ko yun ang advantage ng pagiging matanda, pre. Matandang lalaki. Sa matandang manyakis ka pala. Matandang nun. manyakis. Cool, tingin ko cool yun. Parang exempted Cool ka. Cool yun. Parang exempted ka. Oo, again, talaga yun si tatay. Di ba? Kasi boring na nga yung buhay. Pag tumanda ka, boring na talaga eh. So sa akin, yung mga kahinaan mo bilang bata, ako doon ko na ilalabas yun talaga. Doon na. Kupal na ako. Manyakis kupal. Tamad. Hoy, Away. matanda na ako eh. Tapos ka na, no? Tapos Tapos na ako eh. Tingin ko mag-sponsor ako ng mga batang may potential sa sports. Mm-hmm. Yung talaga ang target ko pag tumanda ako, pre. Parang si Diamato, si Cos Diamato ni Tyson, parang ganun. Magiging father ako ng mga lalaki na walang naging masculine na tatay. Ako yung pangalawang tatay nila, pre. Diba, grabe iyak ni Tyson nung namatay si Diamato, diba? Sobrang nawasak talaga siya. Yung trainer niya, yung coach niya, yung nagbigay ng potential sa kanya. Sinong Tyson yan? Pero may manyakis din. Mike Tyson, yung coach niya. Oh, di ba? Manyakis din. Hindi naman mawala yan, pre. Oo. Sa lalaki na yan, hanggang tumanda ka na yan. Oo. Pero iklaro nyo muna, paano bang pagkamanyak? Sige nga, Hindi, i-picture makulit mo, lang. picture Makulit mo. lang. Makulit. Wag yung, Mangungulit ng babae, gano'n. Oo. Oo. wag yung menace sa society. Wag Oo. naman yung... Hindi naman yung naglalabas sa sa bus, ganun. Gago, kriminal na yung pre. Kriminal na yung pre. Tungin ako. Ano lang yun, siguro yung makakabiruan mo lang ng... Parang sino ba yung matanda sa Dragon Ball? Si Master Buten. Si Master. Oo, yun. Yung ganun lang. Ay. Tamang boka-boka lang. Ang buka, damang chancing lang, gano'n. Yung natutulog sa jeep, tas sumasandal. Ayoko pa rin nun. Tanginang yan. Mangyayari ba sa atin yung naka-jeep? Wala na, baka hindi mo na, mas maarte na tayo dun. Sabagay, Lolo kasi ganun eh. Parang, morong bunga nga lang naman. Naalala ko pa dati noon, parang MTV days pa yon yung sa Channel 2. Sumasayaw yung mga calendar girls, di ba, ng mga sexy. Ganun, tontuwa siya. Tangina bomba. Bomba pa yung sabi niya sa bold eh. Bomba, Tangina oo. bomba. Tama, Yun ang sinasabi, bomba, bomba, tawag nila. tangina bomba, lupit. Ganun lang. Dati may nakakasama ako sa circle na matanda. Actually, dati nakakasama ko siya, pero nandito pa rin naman siya sa circle. Matanda na siya. Tapos, noong may mga kaibigan ako na FA noon, na natataon na kasama namin siya sa isang mesa ng inuman. Pag sinimulan niyang kulitin yung isang babae, hindi naman naiinis. Parang naramdaman nga ng babae na maganda siya eh. Naramdaman niya maganda siya. So, alam mo yun, kaya parang feeling ko nakakatuwa rin maging pag matanda ka, makulit ka talaga eh. Kahit sa mga batang batang babae, hindi mo linya na, pero hindi, kung papatol sa'yo, pwede pa rin naman talaga eh. Kasi Meron. actually, yung kilala ko yun, meron siya mga pinapaaral, girlfriend niya at pinapaaral niya. Oh, layo. Pero paano pumorma yun? Kasi naniniwala ko, importante pa rin yung forma kahit matanda ka eh. Hindi, basic lang siya pumurma eh. So wala na, may tiyan na talaga. Tanda na. Hindi, hindi siya hindi.
maintain niya, nag-15-minute running pa rin siya. Oo. Sa 77 or 78 na siya. Gago, tanda. 78? Oo. Yung tigasan pa yun? Hindi ko alam. I mean, nakakasama pa siya sa inuman yun ng mga bagets? Nakikipag-inuman pa siya. Pero nililimit. Mas malakas pa nga siya uminom sa... Kasi ako ayoko na uminom. As much as possible, ayoko na uminom. Siya umiinom pa rin. Limit niya, 8 bottles. Wow. 8 bottles, malalasing mo na ako dun. Pero siya, tumador siya. So, ang sistema niya kasi, soccer player siya. Buong school life niya. Kaya. Magaling. Active. Active. Magaling na soccer player siya. Oo. Yun ang benefit talaga nun, pre, sa totoo lang. Kaya kung bata ka, pag-i-sportin mo na yung anak mo, may benefit yan, long run talaga, sa naniniwala. Yung discipline kasi nandun eh. Oo. Tsaka yung ganyan, yung mga sakit-sakit sa buto ng matanda, hindi ka naman kasi sanay, gumalaw nung bata ka kaya doon din pauwi yun sa ganun. Pero kung sanay mo bata ka pa lang, magkikikilos-kilos ka, malabo ma-experience mo yun nung maaga pagtanda mo eh. Kaya, Doon nga ako natatakot, pre, mawala yung mobility ko. Kaya lagi ko siyang ginagawa. Oo, Yung di talaga mobility dapat exercise. Kailangan yun. Importante. Kasi sabi nila pag di ka daw nagaganon, ewan ko, agree ka, ikaw nasa gym, gym life, diba? Pag di mo daw ginagawa yung mobility exercise, maaga daw yan mawawala sa'yo pagtanda mo. Parang maaga. Parang baka Parang 50, lumulutong eh. Oo. lumulutong yung muscle at buto mo. Baka 50, wala ka ng ganun. Napaka-importante nun. Kaya yung 7 pattern movement dapat nagagawa natin. ano yung 7 pattern movement? Yeah, maganda. Yung 7 pattern movement, yun yung mga usually movement na dapat nagagawa natin sa gym. Ano nga ni? Meron tayong squats, meron tayong hinge, meron tayong lunges, meron tayong push and pull, meron tayong rotation, Ano nga yung meron tayong farmer's walk. Hinge is like a deadlift. Kasi multi-flexion niya. Pag sinabi multi-flexion, yung lahat na may joints mo or lahat ng dugtungan ng buto tsaka yung joints, yun yung dapat nag-move. Sobrang ganda nga doon ng deadlift. Agree ka ba doon? Oo, kasi ano yun pinaka-functional yun. Kasi buong back mo, pag nag-lift ka, kahit yung hamstring mo tsaka yung yung gastroc mo, yung binti mo, talagang damay lahat. Lahat. Pati spinal cord mo. Yes. Talaga, mag-i-improve talaga. Napaka-importante nun. Kumbaga sa squats, kasi mas madalas natin gawin yung Squats. deadlift. Kasi may kukuhanin mo yung shoes mo, may nahulog ka. Deadlift na yun. Yung position mo nun pag ganyan eh. Oo nga, Laging no? puro payoko. So talagang yun ang pinaka-functional lahat. At least 90% or 95% ng muscles mo sa likod gumagana. So, gaano kadalas ka dapat mag-deadlift sa isang linggo? Well, wala namang pero ang dapat mong tingnan dun is yung progression mo. Let's say, for example, kasi ako, ginagawa ko lagi, endurance, this week, puro endurance, tapos the following week, mag-PPR ako. Yung 1 rep lang. Minsan sa isang oras gagawin ko, puro deadlift lang yun, pero 10 set yun. 10 set. Inaano mo siya. Bagay, pinaplad mo siya sa isang Kasi merong spam, gano'n. Yeah. Ang let's say for example, 60 minutes meron ka. So at least mga 3 minutes to 4 minutes yung rest mo para umabot ka dun sa sa 10 sets na yun. Yun ang pinaka Pag gusto mo, ito pre, naging problema ko dati to kasi mga ilang ex ko dati, either kasing tangkad ko mas malaki sa akin. Pag nalalasing, kasi mga naglalasing din yung babae, nahihirapan akong buhatin. Anong program pag gusto mong mabuhat yung babae mo na mas malaki sa'yo? Paano? yun? Deadlift. Deadlift talaga, Deadlift pa rin, no? Kasi Angas ka nga. mag-PR ka sa deadlift, mag-PR, no? yes, mag-PR ka at the same time. Gagawin mo pa rin yun. Pwede ka mag-drop set para makita mo pa rin yung endurance ng muscles mo. Kasi may mga, pag nag-PR ka na, di mo na pwede talaga ulitin eh. Magugulat ka, hindi mo na malip eh. Yung isa lang yun. Ibig sabihin, sagad na talaga. Oo, nasagad mo sumagad ka na. Pero meron naman tinatawag na rest and reserves. Ibig sabihin nun, kaya mo pang dumalawa, pero isa lang gagawin mo. Para pwede ka pang magdagdag or pwede ka pang mag-set ng isa pa. Pero 1 rep pa rin. Paano naman kung wala kang equipment pang deadlift? Anong alternative na pwede nilang gawin sa bahay? Well, for example, yung hinge na sinasabi ko, pwede kang mag-hinge. Let's say, kahit kumuha ka lang, itong bangko or basta meron lang platform na maliit, pwede ka na doon. Ang mahalaga lang naman is ma-stretch talaga yung buong back mo tsaka yung hamstring mo most of the time. Kaso nga lang, may progression yun eh. Or pwede kang bumili ng band. Yung band. Pwede yun. Maganda rin yun. Elastic. Yun. Maganda rin yun. Magandang gamitin yun. May
may mga bigat yon, meron 35 kg, may 50 kg, tapos depende sa kulay. Yun ang pwede mong gawin kung wala ka talagang gamit sa bahay. Or, ay hindi, iba kasi yung TRX kasi may TRX na tinatawag naman. Yun naman kasi, kahit saan pwede mong isabit. Diyan lang sa pinto, pwede na yun eh. Pero hindi mahirap gawin yung deadlift sa ganun. Calisthenics, okay lang din ba? Pero more on ano siya eh. Core and ano yan eh, back eh. Most of the time eh. Oo. Totoo. Kaya mostly ng mga napapanood kong calisthenics, sabog yung abs eh. Putok yung abs eh. Tsaka yung Pero likod sa ganda. mobility, pasok din siya. Oo naman. Oo naman. Mm. Oh, pero solid ng katawan nila, no? Calisthenics. Ano sila? Pero years yun, di ba? Yeah. Years yun Rip na talaga. rip, no? Rip. Years yun talaga. Nakakailang pull-ups ka sa isang ano? Yung highest ko, 31. Oh, 31, May mga diba? nakatingin na tao. Pero pag wala nakatingin na tao, mga ano lang, 24, 25. Pasikat okay na ka, yun. boy! Actually, 25, ganap na nga eh. 20 to 25, okay na yun eh. Pag sa push-up naman, at least 50 reps, dire-diretso. Mm. Okay na yun. Hindi Sa ba isang masama yung araw. pag dinadalawang daan? Pero putol-putol. Hindi, yun. okay yun. Mas okay yun. Di ba meron, hindi, deadlift naman pala yun. Yung merong isang lalaki na parang nag-ano siya, 1,000 something na deadlift in 24 Ang hours. dami nun. Oo, may pahinga siya. Nandun lang siya sa isang room, parang ganito lang kaliit. Tapos merong ano yan, may deadlift siya dyan. Ay, may gamit siya dyan. Nasa Guinness yun. Pero imagine mo, the following day, kung ano yung back niya. Feeling ko, lagi nakadapa yun ng mga 5 araw, habang natutulog. Sakit nun, no? Sakit yun. Yung mag-PR ka nga, sakit-sakit na eh. Tapos sasabay, let's say, nag-deadlift ka, tapos nag-pull-ups ka pa, or nag-lateral pull-down ka pa, ang hirap na. Pero okay lang magpamassage after mo matamaan ng ganong... Hindi, wag muna, kasi pwedeng maano yun eh. Kasi sore pa, di ba? Yung pangalawang araw, pwede na yun. Sarap pa-massage. Yun ang no? masarap, kasi talaga marirelease yun. Oo. Ba't kaya ang sarap magpamassage pag may body pain ka? Oo. No? Parang kayo ba? Nasa-satisfy din kayo? Oo, sa akin nga feeling ko, nagsayang ka ng pera pag walang sakit yung katawan mo tapos nagpamassage ka. Parang wala akong nararamdaman. Walang sense. Walang sense. Mga ano yung taglibog lang yun, mga ano. Kasi, pag ka magpapamassage, wala ka namang in-exercise. Di ba? I mean, di nangalay yung buti ko nangalay yung likod mo. Hindi, lamig-lamig daw ang inaalis nila eh, kaya nagpapamassage yung mga hindi nag-workout. Yung mga lamig-lamig. Yun ang inaano nila. Yung mga nag-aircon, mga ganun. Hindi, ano yun, yung pwedeng stress Si sila. Josh ata yun. Ha? Active tayo eh. May reason, pre. May reason para magpamassage tayo. Hindi, pag stress din, pwede rin yun. Oh, sa bagay pala. Oo. Pag Depende sa isip din pala, no? Oh, may connect pa. Nakaka-relax din naman kasi magpamassage. Actually. Pero actually, totoo naman yun. Mas masarap siya pag galing pagod yung muscles. mo. Uboy. Lalo pag nag-sparring tayo, taka ng sakit ng ulo ko, sakit ng likod ko. Massage talaga ako ng bukasan eh. Sarap. Naalala ko pre yung talking about weightlifting. Nabalitaan mo pre si si Conor Murphy. Tang. Ay, nangyari wala kay Ayun, Conor na. buti Murphy. na. Oo. Natuloy Wala na siya, din. Ha? Wala na Natuloy siya. din. Oo, pre. Alam mo ba kung bakit? Hindi ko na. Pero nabalitaan mo Oo, yun? nabalitaan ko lang. Kasi yung si Conor Murphy, sa mga hindi nakakaalam, sumikat yun, I think, to 2010s. 2010s. Kasi yung, parang, ang sumikat siya, nag-viral siya, yung challenge niya na, kunyari nerdy siya, para siyang si Clark Kent ang itsura niya, tapos biglang tatanggalin niya yung damit niya, tapos sobrang rip niya okay. sa mga babae. Street interview ni parang siya nagpauso yung street interview, parang, hold this. Biglang gaganon niya yung damit niya. Puta, Okay, nagugulat yung natatanda mga ko na. babae. OG yan. OG si Conor Murphy. Ngayon, parang last week ata, namatay pre. Namatay siya. I think Bata nandun pa. tayo sa Yun. Yun. Doon kumalat yun. Nandun tayo sa LU pre. Oo, kasi ang nangyari daw, si Conor Murphy pala, kasi nawala na rin yung balita ko sa kanya, through the years pala, nagtitake na siya ng kung ano-anong medication pre. Kasi dahil, siguro, nagpapaka-deep siya. Alam mo yun, parang, in-experiment yung sarili. siya experiment niya yung sarili niya. Parang nandun siya sa journey of finding himself, pero in a deeper pa. Kung ano nang tinake niya, to the point na, sabi pa nga, naggumawa ng video yung pinaka-close sa kanya talaga. Nagtuturok siya pa rin ng gold sa... Gold. Liquid gold sa niya, sa balat niya. Oh? Oo. Bakit daw? Para Totoo saan? daw kasi daw, ang sabi naman ni Conor, ang depensa niya kasi nga daw, yung gold daw kasi, parang
ano siya, may something helpful daw siya sa katawan. Nag-glow daw nag-iiba daw yung glow mo bilang tao. Basta kasi hindi natin siya maintindihan kasi nandun nga siya sa journey na hindi mo magigets din eh. Tapos to the point na nagtitake din siya ng yung ayahuasca. Tapos dagdag mo pa yun. Ngayon, kaya siya namatay kasi dahil nga ang dami niya nang tinitake na mga gamot. Parang nag-hallucinate na siya, may Gago. schizo na siya. Oh. Sinaway siya ng Doktor. ng pulis. Doon sa parang nasa okay. siya eh, nasa public siya. Sinaway siya ng pulis. So siyempre siguro baka iba na yung interpretasyon niya sa nangyayari. Hindi na pulis, baka mamaya devil na yung umahabol sa kanya. Tumalon ngayon siya doon sa Thailand ba yun o Bali? Basta sa isang river doon. Hindi siya makalangoy. Namatay na. Pero ang sinasabi nga kaya lumulubog daw siya kasi dahil nga doon sa pagtuturok niya ng gold sa sa veins niya. Putang. Pwede. Or Oo. tingin ko, since nag-hallucinate na siya, mas mahirap lalo lumangoy. Pwede. So, yung parang napapraning ka, di ba? Mas lalo mahirap yun. Panic eh. May panic pa. Oo. Oo. So, hallucination ka eh. Ngayon, sinisilip ngayon ng mga against dito sa self-improvement. Tinuturo ngayon nila si Conor Murphy na, tignan ninyo, kahit nagbubuhat na yan sira ulo pa rin. Parang gano'n sinisisi nila sa bodybuilding ngayon yung nangyayari. Hindi nila inaano na merong mga tinik na iba yan eh. Oo. Hindi dahil sa bodybuilding yun, may tinik na iba yan. Tingin ko pare, doon sa sinabi mo may tinik, tingin ko hindi naman porket aesthetic katawan mo, healthy ka na eh. Magkaiba, di ba? Correct. Magkaiba ang aesthetic na katawan sa talagang healthy yung ginagawa, di ba? Natural lang. Oo. Kasi, kaya ang dami namamatay ng mga bodybuilder, pare. Kasi, karamihan, ang dami nilang tinitake talaga eh. Para maging solid aesthetic yung body nila eh. Karamihan kasi ng gamot na lumalabas din, parang mga bago pa eh. Hindi ba talaga Beta pa. na-test? Oo, parang, Wala pa sa test, oh. kumbaga, alam mo yung alam mo yung nilalaman, yung kung ano yung made nung gamot na yun. Pero, hindi mo alam kung ano yung pwedeng maging side effect if nasobrahan. Long diba? run. Oo. Kumbaga, lagi every year, lagi may bago naman talaga. Bago. Oo. And then, I think yung sa kanya, gusto niya talaga yung perfection eh. I think yun yung pumasok Oo, sa pre. isip niya. Kasi parang na siya eh. Kung mapapanood mo yung mga latest video niya, hindi ko na rin siya maintindihan kung ano yung gusto niyang hanapin sa sarili niya, pre. Yun. Oo, parang, ewan ko, parang... Ano sa tingin mo lackness niya at bakit nangyari sa kanya yun? Hindi luck eh. Kasi meron siyang pera, fame. Minsan sumobra, pre. Hindi siya naglalak, sumobra. Ako hindi, may nakita Tangin ako. ang sakit na nung sobra. Oo. I think yung niya, siguro self-control. Yun. Alright. Kumbaga, yung kinain siya nung nung pinaka-idea niya na gusto niya mangyari sa sarili niya, di ba? Pwedeng ganun eh. Minsan, nag-iiba yung reality mo na ginagalawan. It's because of what you believe sa sarili mo na ito yung gusto ko makita sa sarili ko or ito yung dapat ko igalaw kasi ito yung paniniwala ko sa sarili ko. Kaya may mga ganun talagang tao eh. Pero, wag lang susobra talaga. Oo, kasi, I mean, ano pa bang hahanapin mo? Kaya minsan sinilip din yung yung gamot na tinitake niya, which is yung ayahuasca nga, pre. Kasi nga, ang sabi nung mga nakakilala sa kanya, nung nag-start siya mag-take noon, parang doon na siya nag-umpisa mag-hallucinate na meron siyang mga gustong gawin na, teka lang, hindi na pwede yan dito sa mundong ginagalawan mo eh. Di ba? May mga limitasyon tayo, tao ka lang eh. Eh parang ang gusto niya mangyari, yun nga, nagtuturok siya ng gold kasi nga daw, naniniwala daw siya that gold daw is malapit sa Diyos. So pagka nagturok daw siya ng gold, parang magiging Diyos siya. Di ba parang, Sira ulo ang puta. teka lang, pre, saglit. Bro, teka lang bro. parang sobra naman na ata yun. Di ba? Parang hindi mo Magandang na investment kasi yung gold. Oh, shoot. Nag-i-invest siya sa... Pre! Literal, pre, nag-i-invest sa sarili, pre. Di ba? Oo. Kaya naiirita ako dyan sa mga na yan eh, yung mga Ginarekta mo na. basta yung mga nagtitake ng ano ba tawag sa kanila? Yung gustong mag-take ng kung ano-ano, puro mind-altering drug. Feeling nga nila, matalino sila pag nakatake sila doon. Hindi nila alam. Malabo lang sila magpaliwanag.
Oo, Yung tsaka, napansin ko sa kanila, pre, mga nagkakabote, pati nag-ayawash ka. Ooh. Kung ano pinagsasabi nila. Alam mo, pre, itong pitchel, pre, ito yung purpose niyan, pre, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Putangin mo, pre, hindi ka matalino, hindi ka malalim, ang labo mo na. Yun lang. Kasi kung gusto mong patalinuhan, upo ka dito sa anti-support, bobobohin kita sa rasyonal na utak. Paguguluhan ka sa laro ng utak ko talaga. kasi ang gusto pa nga nila palabasin, kami yung malalim. So, sa amin kayo makinig. Peace. Pag-usapang peace kami yan. So, dito yan. Peace ang advocacy namin. Pero putang ina, paano ako maniniwala sa peace mo? Wala kang tiwala sa normal na state mo eh. Ooh. Oh. Diba? Bakit gusto nyo palabasin na kayo pa yung mas reliable pagdating sa mga impormasyon na yung basic na kalagayan ng katawan mo, hindi ka kontento. Halos araw-araw droga yung mga yan eh. Diba? Hindi, ganda na sinabi mo ha. Ba't kami magtitiwala sa state mo kung di mo nga kayang pagkatiwalaan yung natural na state mo? Yeah. Normal state. Ba't ka maglalagay ng synthetic? Parang ganun. So yung nagsasalita dyan, sino yan? Yung mushroom, ayahuasca, o yung ayahuasca, o ikaw? Sino dyan sa inyo yung totoong nagsasalita ngayon? Diba? Kasi kung nakatake ka niyan, saka ka nagpapaliwanag, baka yung ayahuasca nagsasalita niyan, o yung mushroom. O kung anumang droga, o LSD. Oo. Hindi na ikaw yung nagsasalita, di ba? Sabi nga yan, kasi dahil lalalim ka, marami kang madidiscover sa spirituality mo. Ganyan na ganyan sila, pre. Paano mo nalaman? Putang ina, naiirita nga ako tuloy, kaya binabasa ko sila, pre. Ganyan na ganyan sila. Kasi hindi sila talaga dapat pakinggan. Kasi basta may mga kaklose na rin ako na tao na ganyan. Ang lakas pa ng loob mo, puro palpak nga nangyari sa'yo. Siguro nga, para ka nangyari, Pares talaga kami na ito, yun. sa kakadroga niya, nakumbinsin niya yung sarili niya na sa kabila nito mga paulit-ulit na failure niya, na-consider niya na as, okay lang yan. Kasi nagdroga nga siya na nagdroga. Oo. Di ba? Naiinis nga ako kasi yung iba dyan, nag-attorney pa, talaga nakikipaglaban, pare. Para maging activist ng ganyan. Nag-aangat ng... Nagigets ko yung ibig nilang sabihin na na wag silang ikulong ng dahil lang sa halaman. Nagigets ko yun. Pero yung parang feeling nyo, galing-galing nyo, hindi eh. Ang papangit nyo na nga eh. Feeling nila cool sila. May sinanda ko interview sila, naalala mo yung interview sila yung mga stoners sila. Oo. Ang kukulit ng mga sagot, no? Oo. Feeling nila malalim yun. Oo. Feeling nila matalino yun. Oh, pero itsura adik na adik naman. Eto ba, tol? Pag tinignan mo sila ng credibility, ang ide-deny nila dyan sa'yo, ang pang-deny nila dyan sa'yo, hindi naman yun ang tunay na kayamanan. Yan! Escape nila. Yan, mismo. Putang ina nyo, china-challenge ko kayo, ayusin nyo muna yung buhay ninyo, magandang buhay, okay lahat ng pamilya ninyo, multi-fucking millionaire ka, saka ka maganyan. Saka mo kami turuan. Di ba? Hindi yung putang inang broke ka, tapos nagpapakamalalim ka dyan, sasabihin mo, pag hinanapan ka namin ng resulta, sasabihin mo, di yun ang tunay na happiness, di yun ang tunay na kayamanan. Hindi ka tunay na malaya pag marami ka niyan. Gunggong! Ikaw sabihin ko sa'yo, gusto mo malaman yung tunay na kalayaan. Ito hindi ko naman to original. Baka kasi may mga Ito hindi ko to original, pero uulitin ko lang dito. Gusto mo ng tunay na spirituality, gusto mo tunay na kalayaan. Makipagsuntukan ka. Para pag nakita mo kung gaano ka kaduwag, tinan mo, kilala mo talaga yung sarili mo. Oo nga, no? Ang lalim talaga ng pagkakakilala mo sa sarili mo. Naihi ka sa shorts mo nung ini-sparring ka sa boxing ring. Kaya ako nung narinig ko yun, nag-make sense talaga sa akin yun eh. Na magti-take ka ng something para isipin mo na upgrade ka. Bakit pampapagod? Bakit pampatulog? Bakit pang pa-down? Pampadown, Hindi dapat pampamotivate. pampa-up. Oo. Pump-up. Kung hindi, Kaso nga, yung pang-pa-up, kriminal eh. yun nga eh. Kung hold up ka na pag nabiting ka, shabu na pala. Kung hindi nga lang masama yun eh. Kung hindi lang masama yun, yun talaga. Yan ang droga. Kasi kumpiyansa ka, productive ka, yun. Pero putik yung MJ, tsaka yung iba pa na pampadown, patutulog ka lang, edi mag-workout ka na lang, anong kabubuhan yun? Kasi gusto ka, Matutulog ka lang naman, matutulog ka lang, gagastos ka pa, gagawa ka pa ng against sa batas, tapos magpapagod at tulog ka lang naman mamaya. Kung ako magiging okay ako dyan sa mga pinopromote nilang mga kung ano-anong gamot na yan. Kung aaminin nila na that's for only recreational. Kung sasabihin natin na this is for recreational drug, wala akong pakialam. Sige, go ahead. Pero yung ididikit nila yung recreational drug sa pagiging
wisdom, doon may ano eh, doon may confuse. Sabi ko, di ako papayag. Di ba? Na maging, ano yan, for wisdom yung gamot na. Recreational lang yan. Huwag Bigla, lang, bigla nagkaka-wisdom eh, no? Oo, Nag-choke ka lang naman. Wala si Raulo tong mga to. Si Bob Marley lang tatanggapin ko dyan. Pre, ito nga rin, sabi nga rin nila eh. Kahit papaano. Di ba sabi nila, it cures cancer daw kasi. Mm. Pero bakit ba, ano ba kinamatay ni Bob Marley? Cancer din naman. Lang cancer, di ba? Di ba, yung OG nyo na, yung Oo. OG nyo na mismo, na Oo. palaging gumagamit, eh, hindi naman, ba yun? ah, Lang cancer, tama. hindi ko alam Hindi, specifically. hindi yata eh. Search natin. Search nyo. Yan, yan. Oo. Baka sa dugo ba? Parang gano'n. Oo, check mo. Ako, para sa akin talaga, ito mga aktivista, tigil nyo na yung katarantaduhan na yan. Nasayang lang na, ano. Sinabi ko na nga to dati, sabi ko, ipupusta ko, kung mabubura ang MJ sa mundo, wala naman masyado. Syempre, may pagbabago sa balance ng ecosystem, meron talaga magbabago. Pero hindi ko nakikita na mapapariwara ang mundo pag nawala yung halaman na yan. Ako din. Oo. Aggressive skin cancer daw. Ah, okay. Aggressive skin cancer. O, di ba? Kasi, Nakatikim ka na ba ng ayahuasca? Hindi. Ano ba yan? Hindi ko nga din alam yun. Sa bagawa yun, pre. ang ayahuasca. Oo. Hindi ko alam pero ganyan. parang, basta halaman, mushroom ba? O iba yung mushroom? Iba yung mushroom. Paano ba Or siya? drop ata yung, search ulit natin. Search, Paano ba siya? ayahuasca? Ang mga narinig kong kwento doon, pre, magpa-pass out ka raw eh. Pag nag-take ka ng potent na dosage, magpa-pass out ka. Tapos dun sa pass out na yun, meron kang isang buhay na mapupuntahan. Merong nagkwento doon, habang nag-pass out siya, nandito. Halimbawa, ito, ganito setup. Nag-pass out ako. Habang wala ako sa Malay, Nasa ibang mundo ka? nasa ibang mundo ako, 6 months ako doon, may kaibigan ako doon. Taka na, ano yung multiverse? Ganon, ganon. Parang ganun, pre. Ganun. So, yun. Tapos pag gising sa kanila, nagugulat sila na... Babalik na sila Ito sa yun. reality. Ayahuasca is a potent psychoactive brew native in Amazon Basin. Mhm. Traditionally used by indigenous groups in spiritual and healing ceremonies. Oh. Kumbaga, parang pinang-ritual daw to ng mga sinaunang tao, ng mga indigenous people. Sa Amazon. Prayer yata nila or healing. Pero ano siya, fluid o... Paano yan? Ini-smoke din, di ba? Ini-smoke din ata yan. Binubrew daw eh. So, iinumin. O, parang ganon. Baka nilalaga. Ganon, no? Tapos Ito yung- katas. Ayahuasca is a South American psychoactive decoction prepared for Banistrops-capsivine. Ganito. Itong ayahuasca, pangunahin na ginagamit to ngayon ng mga pokpok Talaga ba? na gusto mag-replenish Aha. o magbagong buhay. Kasi yung ibang pa sa Amerika, parang pag nag-ayahuasca ka, nagganyan-ganyan tayo sa bundok, ayun na, pinaliguan ka ng tubig na kung galing saan, na-reset na yung body count mo. Ayun na. Nakita niyo yan? Na-reset na yung... Ah. Magbabayad ka ng $15,000. Sa Pilipinas, ginagawa na nila ngayon yan. Seryoso? Oo, tol. Parang basta may certain amount eh. Tangina, magkakapera tayo dun ah. Binisnes nila. Binisnes nila talaga. Pero kahit, alimbawa, lumapit sa'yo, kilala mo yung babaeng yun, let's say, sikat siyang prostitute sa lugar niyo, tapos nalaman mo rin na nagganon na siya, i-reset na yung body count niya. Okay na. Hindi, syempre. Hindi wala rin! Hindi. Hindi sa akin, okay lang. Basta mapabuti na yung isip ng babae. Yeah. Kung yun lang yung tanging cheat code para mapaniwala siya na, okay, nabago ka na. Huwag ka nang uulit ha. Nasa bagay. Kasi napoprogram naman sila, di ba? Hindi na ako ulit, malinis na ako, hindi na ako ulit. Promise, tuwid na ako. Eh di fine. Pero naman nila yung susunugin nila eh. Siguro ang boundaries ko lang dito, mag-ayahuasca ka, magsa-psychoactive ka, lutang-lutang ka, maglalalim-laliman ka sa akin. Palalabasin mong di kita naiintindihan, mas matalino ka sa akin. Hindi naiintindihan kita. No? Sadyang ayaw lang mabali ng opinion mo kasi nakadroga ka nga ngayon. Oh, Di ba? mismo. Hindi na kayo Mismo. matama eh. Kayo na yung tama eh. Lakas ng tama ka mo. Oo, tapos offensive na sa... Bro, dun nga kami nag-away palagi. Offensive sa kanila, yung pagtatama mo sa kanila. Kasi feeling na nila, ito na yun eh. Ito na yung correct path. Ito na yun. Mali na lahat. Sabog eh. Isipin mo, ko sa inyo, magbago na kayo. Isipin nyo kung lahat ng tao katulad nyo.
Ano kaya nangyari sa... Walang improvement, pre. Wala. Walang improvement. Kaya kasi, nagigets ko naman yung mga yan. Again, pupunta ako doon sa magigets ko kayo, Sarap yan. Tatlo na ako. Magigets ko kayo, kasi nga sabi nga doon, spiritual sa mga indigenous, doon daw galing yung ayahuasca. Kung magagaganyan kayo ng gamot, Yan. doon na kayo tumira. Mismo! Yan! Yan ang tama! Yun ang tunay. Ako maniniwala ko, mag-i-in touch ka talaga with nature, with spirituality, with whoever you want to praise, kung nandun ka sa isolated place. Huwag mo na dalhin dito sa city. Kung dito ka Yan. sa city pa rin, puta, poser ka. Yan. Poser ka. Hindi pa rin, ito epekto yan, maganda na sinabi mo yan eh. Na yung mga gumagamit nga yan ay mga indigenous people, di ba? Alam mo nangyari dyan sa mga gumaganyan na nandito sa city? Pati naman puti, pati bato, pinupush niya mga yan. Oo. Patago. Di ba? Parang naging mask na rin nila yun eh. Pero kung tutusin, kompleto yun ng mga puro pambaliw na mga pang-illegal na... Oh, kaya tignan mo yun nga si ayoko sanang ibigyan ng mo. bad light ito si paring Connor Murphy, but it makes sense na paranoid siya. Nandun pa rin siya sa city. Yan, out of place Out ka. of place ka eh. Di Diba? ba? Kung nandun ka sana sa bundok, tumira ka kasama ng indigenous, sasabihin ko sa'yo, legit, mali kami. Pero hindi, nandito ka pa rin eh. Walang kwenta yung ginagawa mo. Hindi ka naman in touch with nature. Ano ka, in touch with concrete ka? Ano ka, nandun sa building, in touch ka sa Kaya building? tumatalon sila eh. Diba? Ikaw ba, suplado? Agree ka ba? Na hindi kailangan mag-take ng mga ganun para maging masaya sa buhay? Oo naman. Kasi, Bago mo sagutin, kung ako yan, gagawin ko na lang droga, pamilya ko, di ba? Parang sila na lang kaadikan ko. Diba? Umuwi ako maaga. sa akin kasi habang pinag-usapan niya, nakikinig lang ako. Isa na nakikita ko eh. More on to eh. Kaya sila naggaganyan. I think more on escape to eh. Oo. Meron sila na gustong talikuran or takasan or pinipilit nilang palitan ng Yan. another paniniwala na kumbaga eto ako ngayon pero kagaya nun yung sinasabi mo na I need to take this para at least ma-feel good ako or ma-feel different person ako. Doon tayo mali. Pag nakita mo or na-feel good ka na sa mga maling bagay, pwedeng ulit-ulitin mo na eh. Hanggang sa hindi mo na makita kung ano yung tama para sa'yo. Na ang tanging nakikita mo na lang or ang tanging sinusunod mo na lang is kung ano yung nararamdaman mo. Di ba? Kaya yung sinasabi mo na dun sa mga babae na ayaw na, para pag tinatama mo, ayaw nang tanggapin yung mga sinasabi natin. Yun nga, dahil nga sa paniniwala nila na paulit-ulit, maybe maraming lalaki na alam mo yun, na nagbibigay unawa sa kanila. Tapos, ngayon, ikaw na merong isang lalaki na pinipilit mo sa kanya yung hindi nga, mali ka nga. So, ngayon, talagang dun yan na, parang, I mean to say, is parang nare-realize niya, ba't ganun? Ba't merong isang lalaki na merong nagsasabi sa akin ngayon ng ganito, na dati wala naman. So, parang, para sa kanya, talagang ang tingin niya, yun na yun. Na hindi na mababago kung ano yung paniniwala ko, basta ito na yun. Diba? Tsaka yung yan din, na-point out mo pre, yung isa sa mga ayoko dyan, yung escaping nga. Diba? Yung alternative. Yep. No, kasi, di ba, totoo yun eh, yun ang purpose na kaya sila nagaganyan. Pero, hindi naman, wala nga silang binabago. Sa sobrang kaka-escape nila, kaya nga sa totoo yung sinabi ni Ching, kaka-escape ninyo, yung reality ninyo, napapabayaan nyo na. Kasi kahit naman anong escape mo, reality is reality. Yeah. Hindi mo mababago Babalik ka yun. dun. Kaya nga sila rin yung mga pabaya talaga sa buhay nila. Mga Pabaya? burara, hindi naglilinis ng kwarto. Putangin, anong sense pala niyan? Dapat nga baguhin ka niyan eh. Pero parang bugo ka pa rin. Kaya tinan mo, kayong mga nangangampanya niya dyan sa, ano na yan, sa damo, basta hardcore to mga to, nangangampanya sa damo eh. Sobrang pagka-irresponsable yan. Tumatanong kayo dun sa realidad na hindi totoo eh, tapos panis yung realidad niyo. Unahin mo tong nasa harapan mo. Puro ka imagination, ginagago nyo kami. Tignan mo yung tsura nila, di ba? Hindi naman sila cute eh. Hindi cute. Cute. Paano Mental, pag cute? masalungat lang ito dun sa damo ah. Sige. Kung yung pagdadamo nila sobrang responsable, sobrang grind, tapos gusto nila matulog ng suabe at smooth, kaya umihipak sila ng isa, dalawa, then fine. Tapos ang lakas nila kumita, okay, family na, fine. Kasi may kilala akong ganun. Okay lang, sige, fine. Hindi rin lagi. Fine. Pero yung bang tanghalin tapat, wala ka pang nagagawa. Gusto mo umipak, tapos madadown ka. Antok na ako, guys. Walang kwenta eh. Walang purpose kwenta. eh.
At tinutukoy ko dyan yung mga tambay na tira ng marijuana, pasaway sa pamilya nila. Eh wala kayong karapatan. Pero ewan ko kasi, alam mo, meron talagang Tol, irita. kasi ang marijuana kasi parang beer lang sa ibang Yan. bansa, 'di ba? Parang sa Thailand nga pwede na, 'di ba? Oo. Legal. Maraming mga bansa na rin talaga na legal siya at okay siya. Pero wala, parang naawa na ako sa itsura na itong mga aktivista na to eh. Hindi naman sila, tinan mo yung mga itsura nila. Hindi nakakatuwa eh. Parang tatanungin mo, dinadala ka ba sa mabuti niyang pinaglalaban mo? Kasi wala siyang parang result nga na progress sa buhay. Wala. Parang sinilang ka sa mundong to para mag-chonky na lang for life hanggang mamatay ka? Hindi yun ang purpose mo. Okay, yung halaman na yan, may purpose yan sa buhay, yes. Pero dapat hanapin mo rin yung pinaka-purpose mo. O tapos pag na-achieve mo yung purpose mo every week, every month, di mag-chonky ka, bahala ka sa buhay mo. Buhay mo yan eh. Mahuli ka, makulong ka, bahala ka. Pero wag mo sabihin wala ka na ipoproductive sa sarili mo, di ba? Ewan ko, naawa ko dun isa eh. Attorney pa man din yun eh. Ano siya eh, Baka kasuhan tayo niyan. prominente siya dyan sa field nila na yan. Kasi attorney siya na gustong-gusto niya yan eh. Oh. Pero, sige, Hindi. okay lang. Ikaw. Pero yun nga, isa pa na gusto kong silipin natin ng mga gumagamit nito. Yan, for example, kasi ako naniniwala ako, pre, kaya hindi na ako naniniwala na mag-take pa ng mga ganyang shit. Kasi nahay na ako sa result na ginagawa mo sa buhay. Yun. Natural high. Teka, wait, tuloy mo yan, Go. Natural high, alam nyo naman siguro yun, di ba? Di ba? Practice nyo yung natural high. After 1 hour run, nararamdaman ko yan. Di ba? Sarap. Pati sa gym, pag after magbuhat ng konti, okay na. Yun yung hindi ko gusto sa pag-take pa ng mga ganitong bagay. Kasi hindi mo na tuloy na-appreciate kung ano yung meron ka. Yan. For example, kakaganon nila na wala silang malay. Maganda pala yung nakita niyang multiverse niya. Okay ka naman pala dito. Bakit mo pa hanapin yun? Yun yung nangyari sa kanya. Kasi biruin mo naman, sino ang fitness influencer ang nag-trending na gano'n sa sobrang yaman, nakatira ka pa sa ibang bansa, girlfriend mo, 22 years old, ang yaman mo doon. Hoy, high na yun ah. Ba't naghanap pa siya ng ibang high? So hindi ka na kontento ngayon. Kumbaga, tawag dito, nabubulag ka ngayon sa ibinibigay nung gamot na to the point na hindi mo na na-appreciate yung buhay mo talaga in reality. Diba? Yun yung isa pang side nun kasi marami nga naman nagagamot na loser naman. So wala namang kwenta pa rin. Ang karapatan yun. Walang kwenta pa rin. At meron din naman na gano'n na okay naman yung buhay. Ang negative side, hindi mo na-appreciate yung high, yung natural high. Sa akin, sige, bahala siya. Basta secure lahat ng mahal niya, pamilya niya. Okay na, balbalin niya na, mag-explore na siya. Pero yung wala ka pa napapatunayan, dahil mong sinasabi, gusto mo ito ang sagot! Chonky ang sagot sa buong Pilipinas. Ayahuasca buong sagot. Tapos nakatira sa bahay nung nanay. No? Mali yun. Pero tulad nga ng sabi ni Suplado kanina, parang, yun nga, yung sa sinabi mo, Josh, escape kasi nila yun. Pangit kasi nung ginagawa. Di pa nila na-type purpose nila dito. Alam nyo yung escape nyo yan, buuin nyo na doon kayo sa bundok! Escape talaga. Literal na escape. Escape na talaga. Doon masarap gawin yan, di ba? In touch with nature talaga yun eh. Oo. Ako naniniwala kung gagawin mo yun. Respect pa sa'yo eh. Kasi ang nangyayari sa kanila dito, naiiwan yung wallet, yung paborito niyang jacket, nakalimutan niya kasi lakas ng amats niya. Ang specific na specific. Hindi, marami silang ganyan kasi dahil sobrang makakalimutin mo. Kasi, Kasi pa ba kayong ganyan? Para natawa si Josh eh. hindi ako pumasok din ako sa mundo nila eh. Oo. Pumasok ako sa mundo Buti nila. nakalabas ka. Kaya alam ko talaga. Oo, gagi. Tignan niyo, tawa ng tawa. Pero, yun nga, kaya karamdam ko na may karapatan ako na kontrahin sila eh. Kasi nakita ko kayo eh. Nasilip mo yung mundo nila. Nasilip ko yung nakapasok mundo. eh. Nakapasok ako. Tigil nyo na yun. Naawa na ako sa inyo. Nakakaawa talaga. Parang sayang yung mga pinag-aralan nyo na nandyan. Yan, dyan di papasok yung natanda mo nung unang salta ko dito na yung napag-usapan natin yung about dyan sa yung kung nakatikim ng marijuana, bla bla bla. I think yun nga eh, tama yung sinabi mo na minsan, di mo naman kailangan itry yun para maranasan mo yung ibang feelings eh. Minsan nasa sa'yo rin, all you need to do is discover. Yun. Or alam mo sa sarili Tama. mo kung ano yung mga bagay na pwedeng mas makapag-hype pa sa'yo eh. Oo nga, kasi Diba? for example, di ba sabi nga natin yung isang purpose nga nung gamot is bigyan ka ng ibang reality mo. Di ba? Pwede mo naman gawin sa kahit di ka high. Mag-enroll ka sa
bagay na hindi mo nagagawa pa dati. Oo. Mhm. Pwede yun ah. Parang, tangina, bagong mundo to ah. Kaya ko pala to, hindi ko to alam dati ah. Natural, hindi kailangan ng mga ganong shit eh, sa totoo lang. Pansin ko sa mga araw-araw nagmamariwana, pre. Hindi naman talaga sila masaya. Ooh. Downers eh. Hindi sila masaya sa life. Mhm. Pansin ko talaga yun. Check mo yung pera, wala. Check mo na pundar, wala. Kaya sila nag-i-smoke para matawa-tawa na naman sila. Kasi hindi nga sila natatawa. Oo, tama. Hindi nga sila... Hindi nadadawa sa sitwasyon nila eh. Uy, oo. Kasi tayo, kaya natin lumayo. Mas may trip tayo pag lumabas tayo. May kakausapin tayo sino-sinong lokal. Hindi nakakatawa talaga. Sila, wala silang ganong moment. Hindi nga sila makalayo. Tambay sila. Minsan yung trabaho nila sobrang liit ng sahod talaga. Doon na lang sila natatawa. Alam mo, Sa dahil marijuana point na lang. out na naman natin to. Nananahilig sila sa isang tabi, di ba? Nasa kanila tayo yung spotlight na tinapat. Putang ina. Magagalit tong mga to. Tang ina nyo, nananahimik kami rito. Hindi, gusto ko nga mag-ingay kayo eh. Subukan natin yung lalim ng utak nyo eh. Tama nakikinig. Oo. Pasa po. Kuha mo ah. Napansin nila. Napansin nila tayo. Since legal naman yan sa ibang bansa at nakikita ko hindi naman nakakasira sa bansa nila, okay lang. Pero kasi sa Pilipinas, tingin ko sa sobrang daming ang gagong Pilipino sa baba, tingin ko abusuin lang nila yun eh. Oo. Tsaka sa akin, usapang common sense na lang talaga. I-weigh mo na lang yung reward niya. O, posibleng hulihin ka. Pros and cons na yun, no? Oo eh. Hindi na ang tawag dito, hindi na resonable. Sa ibang bansa, maintindihan ko, okay, madali, accessible, legal. Okay, gawin mo. Dito, yung mga ganong risk, mahuli ka, magamit pa against sa'yo, di ba? Hindi, parang... Yun nga yung ano eh, parang ang hirap intindihin eh. For example, yung mga celebrity na sikat na, di ba? Ba't pinapasok pa nila yun, no? Yung nagtatry sila ng ibang klaseng pampahype, drugs. Di ba? Kumbaga, sikat ka na, may pangalan ka na, may pera ka. Nasa iyo eh. Tapos ba't bigla ka pang tatry ng ganun? Hindi kasi kami mga artista. Ayun. Hindi kami nakapasok dun eh. Paano ba dyan? Na-topic natin yan eh. mundo mo dyan? Na-topic natin yan ni Koy eh, na meron nga kasing dyan sa ganyang estado, meron nakakabaliw na ano dyan eh, element. Nakalimutan ko kung ano yung na-point out natin. Pwede ka that matukso, time. parang ganun. O, basta magulo rin siya. Siguro, kasama ba yung mga pambabash? Ganun ba? Kaya, nalilito ka na, nababaliw ka na talaga. Oo. Tingin ko malakas makabaliw talaga yung trabaho ng artista. Kasi, parang kwento sa akin ng isang tropa kong artista, pare. Parang inaabot sila minsan ng 12 hours sa shooting eh. Kasi, bawa, shoot ka ng 4 p.m. o di 30 minutes. After nun, next shoot mo parang alas 11 na ng gabi. Hindi mo alam sa maubusin yung time mo. Paano kung di ka naman inaantok? Tapos wala silang tamang sleep schedule. Alam mo yon, parang 2 hour, 2 hour, 4 hour, 4 hour. Kaya napafucked up talaga mga utak nila, pre. Tapos hindi na rin masaya yun. Kasi nga since wala kang tulog na maayos, asahan mo, yung happiness mo na gagambala na rin. Totoo. Kaya yung ano yung... Hindi ka nagda-drugs. Doon pumapasok. Kasi may marami kang time eh. Di ba? Na Maraming masasayang. time. Fucked up na yung happiness mo kasi yung sleeping schedule mo fucked up. Stress ka na rin dahil nga wala kang tulog na maayos. Putol-putol yung shooting mo. Nakakapagod pa. Halo-halo. Ganon. Tapos may bash pa. Kupal pa yung director. Ilang daan pa yung cameraman at katrabaho mo. May kupal din doon. Fucked up. Kaya Go. Hindi, go muna, sige. Hindi, go. Hindi, kaya ano talaga, minsan, maano ka talaga, maliligaw ka. Lalo na pag may nag-alok na. Di ba? Tapos mahina ka pa, vulnerable ka. Patay. Ako Pero ito, wait lang. Sige. I-hold mo lang. Kasi, naisip ko artista. Oo. Kung meron akong papayagan ako magiging hari, di ba? Papayagan ko gumamit ng ibang gamot. Siguro artista para maging effective sila sa pag-acting. Kasi kung bubuo ng panibagong personality yan, yung pagtitake nila, magiging effective, pre. Oo, mismo. Kasi minsan, yung mga artista natin, ibang usapan. Pero hindi. Pero lulubog yung industry na yan, tanda mo. Well, kung doon sila magiging effective eh. Di ba? Ako, basta kung responsable ka naman dyan, ang pinaka-paborito ko dyan, pagdada mo, smoke then fuck.
Ako, nag-trending yun na parang di nyo gets yun. Gets pre, ano yun? Hindi kami nakapasok dun si eh. Maris. Oo. Okay. Smoke Gets, din gets, pa. gets, Yan lang ang maganda para sa akin. Ah. Maganda pala yan para Sa- sa karelasyon. Sa lahat ng droga, siguro kung may maliligal man sila, ang ma-approve ko lang para sa akin lang siguro marijuana lang ang possible na pwede ma-approve. Oo. Yun lang. The rest, yan, mga ayahuasca, medyo bago lang yan sa pandinig ng mga tao ngayon sa Pero Pilipinas. matagal na yan. Matagal na yan sa native. Mm. Pero wala namang studies kasi dyan. Unlike sa marijuana, medyo napag-aral, Oo, tagal na yan eh. napag-aralan na. Nakita na natin yung side effect. Medyo hindi rin maganda sa utak pag long run. Mm. Yung ayahuasca, hindi pa masyado. Pero gusto ko ma-research pre kung sa Thailand, 'di ba, legal. Bumaba kaya yung crime nila nung nilegal nila 'yon? No, gusto ko malaman. Ay, yun. ito, Oo. research natin. Oh, Sige, sige, bala. gusto ko malaman para anong busog sila dito sa kaalaman dito sa podcast natin kasi mamaya sabihin nila, "Tangina, bash kayo ng bash, may benefit nga 'yun." Oh, ito, ano namin. Pero basta ako naawa na ako sa inyo. Pag na-approve na lang, doon na kayo magbalik. Tigil nyo, pahinga na kayo. Mukha sila mga pagod, pre. Mga wasted, mukhang pagod. Pula yung mata. Pahinga na kayo. Tigil nyo na yung activism nyo sa ganyan. Frustrated sila kasi nabigyan sila ng false hope last year na inangat na raw ni si Senator Robin ng nakakatulong nila sa pag-angat niyan eh. Yun yung boses nila. Oo. Pero anong nangyayari dyan, di ba? Iaangat na maaangat yung papel, kumbaga mapapasa na mapapasa. Ngayon, pag lipas ng taon na hindi pa rin yan na approve, back to zero na naman yan eh. So back to zero ulit sila ngayong taon. Pero hindi naman ang inaano ni Robert, hindi para pag-adika nila eh. Hindi. Sa gamot eh. Medical nga. Oo, medical. Medical reason. Pero alam kasi nila na pag approve na yung medical, Bababa yung... hindi, maisisingit na nila. yung Oo, recreational. syempre. Kasi may Luluwag eh. prescription eh. Oo, eh. Mm. Kaya ganyan eh. Pero malaking tulong yan kasi meron ako na ano yan, kaya nga sa I think sa US yung may mga city na na legal dahil dun sa may mga Parkinson's. Oo, yes. ayan. Diba? Oo. Kasi ang pinakatama ng marijuana, nare-relax ka eh. Sa nervous system din. Yeah, ano? nare-relax ka. So, yung yung pag yung tremors, medyo na buwabagal. Kumbaga hindi kumpara sa hindi ka nagmarijuana, parang So ganun. ito nangyari sa Thailand, noong 2022 nila nilegal, wala naman specific say na sinasabing bumaba yung crime rate. Pero may 3,000 inmate na involved sa marijuana crime na pagkakulong, pinalaya. Kasi nga nalegal na yung marijuana eh. So wala pang sense para elitist pa sila, di ba? Oh, okay. So pinalaya yung 3,000 na hindi naman naka-affect ng society. Mm. Kala ko paglabas, Hindi kasi paglabas, di ba, syempre dapat makaka-affect yun. So since hindi naman naka-affect sa Thailand, it means yung 3,000 na nagdroga ng marijuana, hindi sila danger to society. Siguro nanghuli sila sa nag-push lang siguro, mga nag-push. Push at gumamit, magkasama. Ah. Tapos, nagkaroon ng, noong 2022 rin, decriminalization of marijuana led to a massive economic boom. And instead, mas umangat pa sila, followed by severe social backlashes and clampdown on recreational shops. Dumami yung mga recreational shops na natitinda nito. Coffee shop. Yun, Meron isa pa na. yun. Oo. Tapos medicine nag-create din. Medyo nagkaroon ng konting booming yung Thailand. Kasi dumami rin yung tourist. I think, Worldwide, ang dami nagchuchongke. So, I think, isa yun sa magiging good side pag niligal sa Pilipinas. Dadami yung coffee shop na may chongke. Worldwide, ang dami nagmamariwana. Pupunta yan dito. Pag nalaman legal. Kasi ang gagawin ng tourist talaga malamang sa malamang, maggala, mag-travel, mag-inom, mag-chongke. Do you agree? Na parang beer lang ang chongke sa ibang bansa. Oo. Ngayon, ang negative na sinasabi ko kanina kasi is yung mga tambay na nagchuchongke sa Pilipinas, wala kayong karapatan. Oo. Wala naman kayong future, bakit pa kayo nagchuchongke? Diba? No, gawin nyo muna yung future nyo, trabahuin mo muna yung progreso ng katawan mo, o tapos bahala ka na. Hindi ko sinabing gawin mo pero bahala ka na kung anong next mo. Basta ayusin mo muna. Alright. So yun mga pare, kayo ba anong komento nyo sa usapin na to? No? Interested kami dyan. Comment down below. May mga addict ba kaming subscriber? Inaka? So, aminin mo yan sa baba. Comment down below. Comment down below. May mga pare, maraming salamat. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago naming videos. At Isabot Podcast. Babalik kami. Let's go.
Nawala yung ano, standard eh. Oo nga kasi pagka may nakita akong ang sarap ituloy-tuloy. Hindi, sisingit ko sana yung sinasabi mo yung sa matanda na inaano yung babae. Oo. Sisingit ko doon. Oo nga. Kasi gustong-gusto niya na, sabi mo na kinakausap siya ng matanda na nakainuman. Sisingit ko na sana doon eh. Kasi naligo sa droga eh. Pagka may ganun pre, singit mo na. Para... Pero common talaga yun nangyayari kasi naninimpla ka eh. Na pag binitaw ko ba to, hahaba yung usapan o lalo mapuputol yung usapan. Nagsisingit ko, sabi nga, alam ko kung bakit gusto ng babae na kinakausap siya ng matanda. It's because of that tension. Mamaya pang open. Kasi di ko pa lang, wala pa kaming comment. Ay, Wala pa kaming content. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip ka, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na, tumahimik.